Para po ay 22 hanggang 23. Mateo chapter 1, verses 22 and 23. Nakita niyo na po sa kayo po sa mga siki na parang nakasulatan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito, magdadalang tao ang isang birhen at panganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Isang napakahalagang bagay para sa isang manunulat ng anumang uri ng aklat na tiyak niya kung ano yung gusto niyang isulat. Kapag kayo po ay bumili ng isang aklat, makikita niyo kung ano yung nais sabihin ng isang author dun sa bahagi ng aklat na kung tawagin ay introduction. So, importante na pag nagbabasa po tayo ng anumang uri ng aklat, huwag natin lalagpasan ng introduction. Make sure you read the introduction because makikita po natin doon kung ano yung laman ng aklat at maaaring makita rin natin doon kung ano yung tema na gustong talakayan ng sumulat ng aklat. Si Mateo po at ang ibang mga sumulat ng mga ebanghelyo sa kung tawagin ng Synoptic Gospels ay nakatitiyak kung ano yung gusto nilang isulat. Pag binasa niyo po ang kanilang mga akda, ang kanilang mga sulat, mapapansin po ninyo na halos magkakamukha ang mga detalye. Si Mateo, si Marcos, si Lucas, si Juan, sabi na natin, may mga bahagi na halos kahawig yung tatlo. Pero makikita po natin na sa kanilang paglalarawan kung sino ang Panginoong Jesucristo at kung ano yung kanyang ginawa nung siya'y nandito sa lupa, meron silang kani-kaniyang mga tema. Meron silang kani-kanilang mga paraan ng paglalahad. Meron silang mga saloobin na ginamit ng Diyos kung paano nila nakilala ang Panginoong Jesucristo at kung paano nila ipinapakilala sa kanilang mga mambabasa kung sino ang Panginoong Jesucristo. Ano nga ba ang dahilan o layunin ni Mateo sa kanyang pagsulat ng aklat na ito? Makikita po natin mula sa simula hanggang sa katapusan, nais ipakilala ni Mateo na ang Panginoong Jesucristo ang siyang ipinangakong Mesyas. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang ipinangakong magiging hari ng Israel na magmumula sa angkan ni David at siya ang muling magtatatag ng Israel sa pangwalang hanggan. Mula po sa dalawang talatang ito, I would like to draw this message. By the coming of our Lord Jesus Christ, God fulfilled His promise that would give man hope of being in His presence again. Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na magbibigay ng pag-asa sa sino mang tao na muling mapasakrisensya ng Diyos. Ako'y umaasa na dito po sa SDCC at maaaring sa ibang mga sister churches natin, hindi po tayo ma-distract sa pag-alaala, sa pagbabalik tanaw na ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang pagparito sa mundong ito ay nagkaroon ng napakalaking impluwensya sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa tao. It was the turning point of the entire story of God's redemption. At ako'y naniniwala na magpapasimula lamang ang ating tunay na pagdiriwang kung tayo po ay nakauunawa at nakararanas ng tunay na essence ng pagparito ng anak ng Diyos at tayo may katiyakan na tayo nga ay kabilang na sa kanyang kaharian. Dalawang bagay po yung gusto kong i-share sa inyo mula sa dalawang talata na ito. Una, prophecy fulfilled. Pangalawa po, a presence realized. A prophecy fulfilled, a presence
realize. Tingnan po natin yung unang bagay, a prophecy fulfilled. Paano nga ba ipinapakilala sa atin ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, at ang iba pang mga manunulat ng Bagong Tipan, ang Panginoong Jesucristo? Paano nila nakilala kung sino si Jesus? Siguro ang iba magsasabi ng mabilisan, nakilala nila ang Panginoong Jesucristo sapagkat nakasama nila ito. Punto naman sa ganitong uri ng sagot. Pero kung pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos, mahirap i-sustain ang sagot na ito. Sa dalawang kadahilanan. Una, kung inyo pong papansinin, si Marcos at si Lucas, pinag-usapan lang natin dito ay mga gospel accounts kung saan ipinapakilala ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang ginawa. Si Marcos at si Lucas ay hindi nabigyan ng pagkakataong makasama ang Panginoong Jesucristo ng direkta. Marami po nagsasabi na si Marcos ay nakinabang lamang sa mga ulat na mula kay Pedro. At si Lucas ay nakinabang lamang mula sa mga ulat mula kay Apostol Pablo. Pero wala silang personal interaction with the Lord Jesus Christ. So that explanation alone will make the answer unsustainable. Pangalawa, kung pagbabatayin po natin ang kadahilanan kaya nila nakilala ang Panginoong Jesucristo dahil nakasama nila ito, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Si Mateo, doon po sa isang bahagi sa kanyang sinulat sa chapter 16 verses 21 to 23 ay naglarawan ng karanasan ni Pedro. Ito po'y matapos sabihin ni Pedro na ang Panginoong Jesucristo ang anak ng Diyos, siya ang Kristo. Pero makailan lamang pong mga talata, mapapansin ninyo, nang nung magsimulang sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang Mesyas ay kailangang mamatay. Anong ginawa ni Pedro? Sinansala niya ang Panginoong Jesucristo at ang sabi niya, hindi kailanman maaaring mangyari sa iyo ito. Parang sinasabi ni Pedro, hindi kailanman maaaring ang Mesyas ay mamamatay. Bakit? Sapagkat maging ang mga apostol o mga disipulo sa panahon na yan, hindi nila matanggap o hindi nila maisip na ang Panginoong Jesucristo na pinaniniwalaan nila ng mga pagkakataon na yun na siyang Mesyas ay magsasabing siya'y mamamatay. Kahit kailan hindi pwedeng mamatay ang Mesyas. Kahit kailan hindi po pwedeng mamatay ang tagapagligtas. Kahit kailan hindi pwedeng mamatay ang ipinangakong magpapalaya sa bayang Israel. Sa kanila, ang kanilang pagkaunawa, ang Mesyas ang siyang magtatatag ng kaharian ni David. Sa malinaw, kahit po kay Pedro, ito po isa lamang sa mga halimbawa at sa iba pang mga apostol, na hindi nila lubos na nauunawaan kung ano ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay naparito. Hindi nila alam ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay kailangang mamatay. Pero si Apostol Juan nagbigay sa atin ng hint. Sa chapter 12 ng kanyang sinulat, sa verse 16, sinabi niya, matapos na ang Panginoon ay mailuwalhati o matapos mabuhay muli mula sa mga patay, saka lamang nila naunawaan na ang lahat ng nasulat patungkol sa Mesyas sa lumang tipan ay naisakatuparan ng Panginoong Jesucristo. Ano ibig sabihin? Nung kasama nila ang Panginoong Jesucristo, hindi nila ito naiintindihan. Ang alam nila, siya ang pinangakong Mesyas at palalayain sila mula sa pagkaalipin sa bansang Roma. Pero hindi ito ang dahilan kung bakit naparito ang Mesyas. Nang ang Panginoong Jesucristo ay namatay at muling binuhay ng Ama, saka lamang nila na inaunawaan ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito. Ngayon, ito po ang paraan ng pagkaunawa ni Mateo at ang ibang mga sumulat. Naunawaan nila si Kristo, naunawaan nila ang tungkulin ng Mesyas, hindi mula sa kanilang personal na pakikipag-interaction sa Kanya, kundi sa kanilang pagkaunawa na ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao
Sapagkat ang mga hula ng mga propeta ay kailangang matupad sa pamamagitan niya. Sa makatuwid, naintindihan ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas at ng iba pang mga sumulat ng Bagong Tipan kung sino si Jesus sa pamamagitan ng katuparan ng Lumang Tipan. Sapagkat ng panahon na yan, mga kapatid, ang kanilang Biblia ay ang Lumang Tipan lamang. At sa Lumang Tipan, malinaw na inilarawan kung sino ang Mesyas. Pero itinaunawahan lamang nila na ang Panginoong Jesucristo ay muling mabuhay mula sa mga patay. Ito po yung gustong gawin ni Mateo nung sinulat niya ang aklat na ito. Nais ni Mateo na ipakita na ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao upang tuparin ang lahat ng mga nasulat na hula ng mga propeta sa Lumang Tipan. Yun ang kanilang Biblia eh. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay naging malinaw sa kanila kung sino siya, kung anong kanyang gawain nung natupad ang lahat ng hinihula patungkol sa Mesyas sa Panginoong Jesucristo. Kaya papansinin ninyo si Mateo, magbinasa nyo, I hope nabasa na po natin ang sulat ni Mateo, ang kanyang ebanghelyo. Mapapansin niyo po na paulit-ulit niyang ginagamit yung formula na might be fulfilled upang maisakatuparan ang isinulat o inihula ng mga propeta. Paulit-ulit po yan, hindi lang isang beses, dalawang beses, nagpas po siguro sa isang dosenang beses na ginamit ni Mateo ang formula na yan sa kanyang isinulat. Yung po yan sa verse 22. Nangyari na ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. So ito po'y intentional na ginawa ni Mateo. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang siyang katuparan. Napakahalaga rin marahil ito para kay Mateo sapagkat ang kanyang sinusulatan ay mga Hudyo. Isipin nyo na naman po, ang mga Hudyo po, bata pa lamang, siguro sa mga edad po ng mga bata natin dito, ay iminulat na sa kasulatan. Pinapamemorya ang kasulatan. Itinuturo ang kasulatan. At alam nila na may darating na Mesyas. Alam nila na may darating na tagapagligtas. Kaya napakahalaga para kay Mateo na patunayan sa pamamagitan ng kanyang sinulat na ang lahat ng hula ng mga propeta ay naisakatuparan na. Kanino? Sa Panginoong Jesucristo. Siya ang Mesyas na ipinangako at sa Kanya tinupad ang lahat ng mga hula. Tingnan po natin yung verse 23. Yung text natin ngayon. Nakikita po natin dito, pati po yung pagsilang ng ipinangakong Mesyas ay kasama sa hula. Ito po ay isang hula mula sa Lumang Tipan sa aklat ni Isaias. Ang kabanata po ay 7, ang talata ay 14, Isaiah chapter 7 verse 14. Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito ang isang birhen, ang maglilihim at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. So pati po yung pagsilang ng Mesyas ay bahagi ng inihula sa Lumang Tipan. Alam niyo po kamangha-mangha ang hulang ito. Sapagkat hindi lang po ito mahalaga para dun sa unang pinagbigyan nito, na si King Ahaz, ito'y mahalaga rin para sa kabuuan, para sa buong mundo. Bakit ko nasabi yun? Kung papansin niyo po yung kasaysayan ng bansang Huda, ng lugar ng Huda, si King Ahaz po ay napasa isang matinding panganib. Sapagkat yung pong hari ng Syria na si King Rezin at ang hari ng Israel na si King Pika ay nagsabuatan para ano? Para sugudin ang Huda. Ano kanilang plano? Ang kanilang plano, alisin si Haring Ahaz sa kanyang trono at palitan ito ng isang hari na kaya nilang kontrolin, isang puppet king. So napalitan ito na King Ahaz at lumikha ng labis na
Pangamba para sa kanya. Sino ba naman hindi matatakot? Nagsama ang dalawang bansa para ikaw yan alisin bilang isang hari. So kung ikaw nasa sitwasyon na yan, ang gagawin mo, hanap ka ng tulong. Di ba? Kasi hindi mo kaya mag-isa. Ganun ang ginawa ni King Ahaz. Humanap siya ng tulong, pero ang tulong na kanyang hinanap ay hindi mula kay Yahweh. Si King Ahaz ay isang masamang hari. Bagamat anak ng isang mabuting hari, hindi siya sumunod sa halimbawa ng kanyang ama, siya ay isang masamang hari. Ang ginawa niya, imbis na siya ay lumapit kay Yahweh para humingi ng tulong upang iligtas ang Huda, siya ay lumapit sa hari ng Assyria. Sabi pa nga sa kasaysayan, niransak niya ang templo, kinuha ang lahat ng mga kasangkapangyari sa silver and gold, at ibinigay sa hari ng Assyria. Para ano? Para tulungan siya. Hindi siya lumapit kay Yahweh. Pero ito pa maganda sa kwento. Kahit na hindi siya lumapit kay Yahweh, nanatiling tapat si Yahweh sa kanyang mga pangako. Pinadala niya ang propetang si Isaias kay King Ahaz para sabihin sa kanyang, handang tulungan ni Yahweh ang bansang Huda. Handa niya itong protektahan. Handa niya itong ipaglaban. Pero humingi ka sa kanya ng tanda. Babasahin niyo yung kwento sa Isaiah chapter 7. Imbis na humingi siya ng tanda, hindi mo hihingi ng tanda kay Yahweh. Pero kahit na gano'n, ang kanyang naging response, binigay pa rin ni Yahweh ang kanyang tanda. At yun po yung binasa natin sa Isaiah chapter 7 verse 14. Ang tanda ng isang ipanganganak na sanggol. Ang tanong, tinupad ba ni Yahweh ang kanyang pangako na paprotektahan niya ang Huda mula sa panganib na ito'y ipaglalaban niya mula sa mga mapanakop na ibang mga bansa? Kung babasahin niyo po sa chapter 7 then verse 15 to 16, inelaborate pa ni Yahweh na yung tanda ng isang sanggol, pag ito'y umabot sa tamang edad, na ito'y kaya nang kumain sa kanyang sarili, tiyak ang kaligtasan ng bansang Huda. And sure enough, bago mag-3 taon ang batang ito, ang bayan ng Huda ay naging ligtas sa panganib, sapagkat yung 2 hari na tinukoy natin kanina ay nangamatay na. Tinupad ni Yahweh ang kanyang pangako at iniligtas niya ang bayang Huda. Ngayon ang tanong, ano naman ang implikasyon nito, kahalagahan nito para sa buong mundo? Dito po sa Mateo chapter 2, makikita po natin from verse 3 to 6, meron na namang isang hula na tinukoy si Mateo. At ito ay hula patungkol dun sa eksaktong lugar kung saan ipanganganak ang Mesyas. Kaya ang Diyos po natin ay Diyos ng ka-eksaktuhan eh. God of precision. Hindi lang ipinangako na mayroong ipanganganak na sanggol at ang ipanganganak ay isang lalaki, pinangalanan pa. Hindi lang yun. Sa chapter 2, hindi lang pinangalanan ng isang lalaki ipanganganak sa pamamagitan ng isang birhen, binanggit pa kung saan yung eksaktong lugar na panganganakan niya. At yun ay sa Bethlehem, Ephrata. Ito po ay hula mula sa propeta Mikas, chapter 5, verse 2. Simple lang ang sinasabi ng hula na yon. Ang Mesyas ay ipanganganak sa Bethlehem mula sa lipi ni Huda. Just imagine mga kapatid, kung nagtagumpay ang 2 hari na tupukin ang lugar ng Huda, malilipol sila. Pero hindi ito pinahintulutan ni Yahweh. Bakit? Sapagkat sa kanyang plano, mula sa lipi ni Huda, magmumula ang Mesyas. At yun ay kanyang sinakatuparan. Ang tanda ng isang batang ipanganganak ay tanda ng pag-asa para kay Huda. At tinupad ni Yahweh ang kanyang pangako. Ang tanda ng bata ay mayroong ganap na katuparan. At ito po ay tanda rin ng pag-asa. Pero hindi lamang para sa Huda, kundi para sa buong mundo. Ang ipanganganak na bata ay anak ng Diyos. At sa pamamagitan niya, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako, hindi ng paglipol,
tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako ng pagliligtas. Jesus came into this world to bring the hope of escaping God's punishment of total destruction. Ang Panginoong Jesucristo, sana po mag-isa puso natin ito, ay nagkatawang tao upang bigyan ng pag-asa ang sinuman na makaligtas mula sa tiyak na kapahamakan mula sa puot ng Diyos. Ito po ang puso ng mensahe ng Ebanghelyo. Ang parusa ay ganap, at ito ay tiyak, at ito ay magmumula sa Diyos. Pero malinang din naman po ang Biblia, mga kapatid, na si Yahweh o ang Diyos natin ay Diyos ng awa. Pangako siya na darating ang isang sanggol at ito'y ipanganganak at sa pamamagitan niya, pangangalagaan niya ang kanyang tao, ang kanyang bayan mula sa tiyak na kapahamakan. Si Huda po ba ay karapat-dapat para protektahan? Hindi. Sapagkat katulad din ng ibang mga tribo ng Israel, si Huda ay isang covenant breaker. Ibig sabihin, winasak din niya ang kanyang pangako kay Yahweh sa kanilang tipanan. Siya rin ay sumumba sa mga Diyos-Diyosan. So katulad ng kanyang mga kapatid na bayan sa Israel, karapat-dapat lang siyang tupukin, karapat-dapat lang siyang wasakin. Sapagkat isa siyang rebelde. Hindi ba ang lahat ng tao ay katulad ng Huda na rebelde sa Diyos? Sino po bang tao sa kanyang likas na katayuan ang humanap sa Diyos? Wala. Hindi niya hinanap ang Diyos. Pagpos, binibigyan niya ng lugod ang kanyang sarili. Pero, nanatili bang Diyos ng awa ang ating Diyos? Oo. Sapagkat pinahintulutan niya ang kanyang anak na ipanganak sa pamamagitan ng isang berhen upang ang sino man sa kanya'y mananampalataya ay magiging ligtas sa tiyak na kapahamakan. Ngayon, papaano ang Mesyas ay magiging tagapagligtas hindi lamang ng Huda o ng Israel, kundi ng buong mundo? Si Apostol Pablo po ay malino na nagsabi sa 1 Corinto 5:7 na ang ating pong Passover lamb o ang tupa na Pampaskwa ay naihandog na. Sino po yun? Ang Panginoong Jesucristo. Ang puot ng Diyos ay nananatili dahil ang tao ay makasalanan. Pero ang anak ng tayo nagkatawang, anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang ang puot na yun ay mapawi. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay. Ang pag-aalay ng Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay, ang pumawi sa puot ng Diyos, at ang sino mang lalapit sa Diyos sa pamamagitan ng alay na ito ay tatanggapin ng Ama. Hindi parusa ang kanyang tatanggapin, kundi proteksyon. Hindi kapahamakan, kundi kaligtasan. Maliban na lamang ikaw, kaibigan, na nakikinig ngayon, hindi mo nakikita ang iyong sarili na isang makasalanan, hindi mo iisipin na tatanggapin na ang karapat-dapat para sa iyo ay parusa. Pero ang isang tao nakakaunawa na siya isang makasalanan, wala siyang paraan para iligtas ang kanyang sarili, hahanap siya ng proteksyon. Hahanap siya ng tulong. Mag-ingat po tayo kasi maraming mga tao sa panahon natin yun na naniniwala na sila'y ligtas na. Pero hindi pala. Doon po sa Matthew chapter 7, verse 22 to 23, hindi na po natin babasahin. Pero kung may hindi kayo manood ng pelikula, pupunta kayo sa YouTube, maraming mga sneak preview kung ano yung mangyayari sa kwento sa pelikula. Ako naniniwala itong Matthew 7, 22 to 23 ay isang sneak preview ng ano? Ng future day of judgment. Kaya pag binabasa ko po itong passage na ito, walang ibang reaction mula sa akin, kundi pangingilabot. Alam niyo kung bakit? Dahil tila mga binuksan ng Panginoong Jesucristo ang kurtina ng kinabukasan at ipinasilip sa atin kung anong mangyayari sa araw ng paghukom.
Maraming taong lalapit sa Kanya at sasabihin, Panginoon, lahat ng ito'y ginawa ko para sa iyo. Pero sila mismo yung tatanggihan ni Jesus at sasabihin, hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Pero miyembro ako ng SGCC. In-interview ako ni Pastor George. Binaptize ako dito sa baptistry na ito. Nagtuturo ako ng Sunday school. Napapasa ako ng Biblia. Masama ako sa pagtuturo sa mga bata sa mga squatters area. Naglilingkod ako bilang diakono. Aktibo akong miyembro. Pagkatapos sasabihin sa'yo ng Panginoon, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Nakapangingilabot ang katotohanan ito. Kaya ang tanong, tiyak mo na ba ang iyong sarili na ikaw ay nasa pananampalataya? Bakit hindi ka lumapit sa Diyos ngayon at humingi ng awa sa Kanya? Bigyan ka niya ng proteksyon mula sa tiyak na kapahamakan. Oo, itong mensahe na ito para sa inyong lahat na nakikinig. Tingnan ninyo ang inyong sarili. Suriin ninyo ang inyong sarili kung kayo nga ay nasa pananampalataya. Pag dumating pa ang araw na yun, kayo ay sasama ng Diyos sa Kanyang mga tao o kayo itatapon ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. Pangalawang bagay, a presence realized. Alam niyo po, para sa akin kahanga-hanga dito po sa hula na ito, ayun pong katotohanan na bagamat hindi hiningi ni Haring Ehaz ang tanda mula kay Yahweh, nagmalaki pa siya kay Yahweh, si Yahweh ay nagbigay pa rin ng kanyang tanda. Binigay niya ang tanda, hindi lang yun, tinupad niya ang kanyang pangako na hindi lilipulin ang bayan ng Huda. Pero yung batang yun ay pinanganak na anak ni King Ahaz ay isang tao rin. Ang bata na yun, nung siya'y pinanganak at lumaki, hindi siya ang nagligtas sa bayang Huda. Sino ang nagligtas? Si Yahweh ang nagligtas sa bayan ng Huda. Pero ang ganap na katuparan ng hulang iyan sa pagdating ng Panginoong Jesucristo ay higit na kamangha-mangha sa maraming kadahilanan. Una, ang anak mismo ng Diyos ang nagkatawang tao. Ang anak mismo ng Diyos ang nagkatawang tao. Ito po yung sinasabi din sa hula na magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Maraming mga commentator nagtatalo. Ano nga ba ibig sabihin ng salitang virgin? Ito ba isang babaeng walang karanasan sa pagkikipagtalik? O isang maiden o simpleng babaeng pwede na mag-asawa? Para po sa aking sariling pag-aaral, hindi po ito material. It's immaterial dun sa istorya. Sapagkat dun po sa chapter 1 verse 20, nilinaw ni Mateo na ang batang ito ay panganganak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. That settles it. Why? Because the child is not from earth. Ang batang ito ay hindi mula sa mundo. He will come down to earth. Pag-isipan po natin yun. And that's worth another sermon. God came to earth. Ito pong debate na ito ay hindi mahalaga para sa akin. Sapagkat malinaw sa Filipos chapter 2 verse 5 to 7, ang ikalawang persona ng tatlong persona ng pagka-Diyos, ng Trinity, ay nagkusa na magkatawang tao. Nagkusa na magkatawang tao. Pangalawa, bakit kamangha-mangha itong ganap na katuparan? Sapagkat ang anak ng Diyos mismo, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang magliligtas sa kanyang tao. Ito sa una, hindi ang anak ni King Ahaz ang nagligtas sa Huda, si Yahweh. Pero yung Yahweh na yon na nagligtas sa Huda, ang Yahweh nagkatawang tao, si Jesus.
Siya mismo ang magliligtas sa kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Mateo chapter 1 verse 21. Itong bata na ito ay Diyos. At siya mismo ang tagapagligtas. Siya mismo ang magpapalaya sa mga tao o sa bayan ng Diyos mula sa tiyak na kapahamakan. Naiintindihan po natin yung mga kapatid. Hindi natin lubos na marirealize, bakit ginawa ng isang Diyos na magkatimang tao? Di ba't pwede nga namang iligtas ang tao sa pamamagitan ng ibang pamamaraan? Bakit kailangan ng Diyos na lubhang maluwalhati, lubhang matayog, banal, ang magkatawang tao? Anong pangalan ng tanggol? Emmanuel. Dapat po dyan, Emmanuel. God with us. Para sa akin, hindi po ito ay simpleng proper name. Marami po sa atin ngayon, ginagamit ang Emmanuel para maging personal name. I think it's more than a personal name or proper name. It's a description. Sinabi ko sa inyo dati, di ba? Ang pangalan ng Diyos sa Biblia ay kung sino siya. Ang pangalan ng Diyos ay nagpapaliwanag sa atin kung sino siya. Sa Lumang Tipan, pinag-aralan po natin, pinangako ng Diyos na siya at ang kanyang presensya ay sasama sa bayang Israel. Pero ito'y mararanasan lang ng Israel sa loob ng templo. Sa loob ng tabernakulo, kung wala pang templo. Hindi lang yun. Hindi lahat sila pwedeng pumasok sa presensya ng Diyos. Minsan lamang sa isang taon, pwedeng pumasok ang kanilang representative, ang high priest, doon po sa kabanal-banal ng dako, tuwing Yom Kippur. At kahit na po yung pagpasok ng yung high priest na kabanal-banal ng dako, ay panganib. Sapagkat kahit siya, kung hindi siya susunod sa mga pamantayan, ay maaaring mamatay sa gitna ng presensya ni Yahweh. Pero ang lahat ng yan, mga kapatid, ay nabago. Bakit? Sapagkat ang Diyos na banal, maluwalhati, matayo, ay nagkatawang tao. God with us. Ang Diyos, nagkatawang tao. Ano ibig sabihin ng bagay na ito? Una, ang Diyos ay nagpakababa. God condescended. Nagpakababa siya. Tayong tao ay walang karapatan sa presensya ng Diyos sapagkat tayo rebelde, sapagkat tayo makasalanan. Ang karapat dapat sa atin ay parusa. Walang kapangyarihan ng tao para mapasapili ng Diyos. Pero ang Diyos ay may kakayahan. Pero anong pinili ng Diyos na pamamaraan upang siya'y mapasapili ng tao? Yung pong pinaka-humiliating na pamamaraan. Siya na lumikha ng lahat ng bagay ay naging katulad natin tao. Iisip niyo po ba yun? Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, sabi ni Pastor George sa ating Sunday School, out of nothing, umalingaw-ngaw ang boses ng Diyos at sinabi niya, let there be light. Yung pong Diyos na yun, na nandun na, bago pa ang lahat ng bagay na nakikita natin, ay nagkatawang tao. He became like one of us. Hindi lang yun. Ang ibig sabihin din ng Emmanuel, ang Diyos ay nagkatawang tao upang isakatuparan ang kanyang perpekto ng paraan ng pagliligtas. Upang maligtas ng Diyos ang tao, kailangan siyang maging representative ng tao. Ang pagtubos ay nangangailangan may isakatuparan sa pamamagitan ng isang perpektong tao, sa pamamagitan ng isang perpektong handog. Ito'y kasalanan ng tao. Kailangan ng tao din ang magbayad. Kaya pinapaliwanag ni Apostol Pablo sa Roma 5,
binasa niyo Roma 5, si Jesus ang huling Adan. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Jesus ang huling perpektong representative ng tao sa Diyos. Pero hindi natin dapat kalimutan na si Jesus ay totoong Diyos. At ang paggawa ng pagtubos ay hindi magagawa ng tao lamang. Diyos lang din ang pwedeng gumawa nito. Pero ang Diyos ay hindi pwedeng mamatay. Ay, mamatay ang Diyos? Hindi. Pero sabi sa Hebrew chapter 9 verse 22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Ibig sabihin, kung walang idadanap na dugo, walang mapapatawad. Madaling salita, kung walang mamamatay, walang mapapatawad. Kaya ang Diyos, nagtatawang tao, sapagkat kailangan niya mamatay para matupad ang paraan ng pagtubos. Sabi ni Gregory of Nazianzen, kadalasang kinuquote ni Augustine Tito, remaining what he was, he became what he was not. Nananatiling Diyos si Kristo, pero siyang nananatiling Diyos ay nagkatawang tao. Si Kristo ay totoong Diyos, si Kristo ay totoong tao, siya ay God-man. Hindi ito pa naman para discussing yung theology ng God-man. Pero siya ay totoong Diyos at totoong tao. Bakit? Hindi pwedeng maging tagapagligtas ang hindi Diyos. At hindi pwedeng maging tagapagligtas ang hindi rin tao. Pero ang punto ko, ginawa ito ng Diyos upang may sa katuparan ang paraan ng pagliligtas. Hindi lang yun. Itong dalawang bagay na binanggit ko mga kapatid, ang Diyos kasama natin. Pero ang tanong, paano ang tao ay makakasama ng Diyos? Di ba? Tatanungin din natin yun eh. Paano ang tao katulad ko makakasama ng Diyos? Eh ang Diyos, ginawa niya ng lahat ng paraan para makasama ang tao. Ako'y naniniwala makakasama ng tao ang Diyos kung siya ay maliligtas. Ang Biblia ko'y malinaw na nagsasabi na ang tao sa kanyang tunay at likas ay kaaway ng Diyos. So hindi pwedeng angkinin ng isang taong wala kay Kristo na kasama niya ang Diyos. Dahil ang taong wala kay Kristo, ang kasama niya ay puot ng Diyos. Kuha niyo po. Kaya kahit kailan, hindi pwedeng angkinin ng isang tao, Emmanuel, God is with us. No. Ang isang taong hindi ligtas, God's wrath is with you. At isang paraan lamang para mawala ang puot ng Diyos. At yun ay ang iligtas ka ng Diyos. At ang paraan ng pagliligtas ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Yung pong kaisipan, mga kapatid, na ang tao ay makakasama lang ng Diyos pagka siya ay namatay na, ay hindi katuruan ng Biblia. Sa Israel, nakasama nila ang Diyos sa templo. Sa bagong tipan, kasama ng tao ng Diyos, ang Diyos, sa pamamagitan ni Kristo na siyang tunay na templo. Kasama natin ang Diyos ngayon. Ngayon, habang tayo nabubuhay, sa panahon ng pagsamba, kasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ang pagkadating ng Panginoong Jesucristo ay ang perpektong paraan para ang tao ay makabalik sa presensya ng Diyos. Ang Biblia po ay isang kwento. Ang Biblia po ay isang kwento. Ito po ay nagsimula nung nilikha ng Diyos ang mundo. Ang mundo ay nilikha ng Diyos para sa tao. Ang Diyos ay lumakad sa mundo, sa hardin ng Eden. Pero imbis na purihin at
sundin at luwalatiin ng tao ang Diyos. Anong ginawa ni Adan at saka ni Eva? Sinaway nila ang Diyos. They disobeyed God's word. At dahil dito, ang kasalanan ay pumasok. Ang mundo ay nabulok. At ang tao ay pinalayas ng Diyos sa kanyang presensya. Hindi na hinahanap ng tao ang presensya ng Diyos sapagkat ang tao ay lumalayo sa Diyos. Nagtatago siya sa Diyos dahil siya ay may kasalanan. Pero ang Diyos ay Diyos ng awa at habag. Alam ng Diyos na tayo magkakasala. Kaya bago pa manulikha ang buong mundo, nagplano na ang Diyos ng paraan para ang tao ay makabalik sa kanyang presensya. Pero ito'y sa pamamagitan ng isang pag-aalay, sa pamamagitan ng paghahandog. Hindi kayang ihandog ng tao ang kanyang sarili sapagkat hindi ito tatanggapin ng Diyos na sapat. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya ay nagkatawang tao upang ialay ang sapat na handog. Ang pangalawang persona ng Trinity ay nagkatawang tao. Ginawa niya ito sapagkat ang puot ng Diyos ay hindi kayang salagin ng tao. Kaya siya mismo ang gumawa ng paraan. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang ang puot na ito ay masalag. Upang ang hinihingi ng batas ay mabigyan ng kasiyahan. Upang maprotektahan ng tao. Ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao sapagkat siya ang magiging tagapagligtas. At sa pamamagitan niya, hindi natatanggapin ng tao ang puot at parusa ng Diyos. Ngayon tanong, doon ba natatapos ang kwento ng Biblia mula lumang tipan ng bagong tipan? Babalik muli ang haring si Kristo at sa kanyang muling pagparito, hindi siya tagapagligtas, kundi haring maghuhukom. Titipunin niya ang kanyang tao at isasama sa kanyang piling, pero ang lahat ng mga taong tumatanggi sa kanya ay bibigyan niya ng kaparusahan na pangwalang hanggan. Pagkatapos nito, ang mundo'y lilinisin, i-renew, aalisin ang kasalanan, magiging bagong nilikha. At muli, ang Diyos ay maglalakad sa mundo. Muli, ang tao ay babalik sa pangwalang hanggang presensya ng Diyos. But this time, it will be forever. Ang tanong, pag dumating ba si King Jesus, sasama ba niya kayo sa kanyang tao? O isasama niya kayo sa kanyang parurusahan na magpasawalang hanggan? Iisa lang ang pag-asa. Si Yahweh na magliligtas at magpoprotekta ay nagkatawang tao. At tapos na ang paraan ng pagliligtas. Kung hindi ka pa Kristiyano, kaibigan, ang alok ng Diyos sa iyo ay bukas pa rin. Talikuran mo yung pag-asa sa iyong sarili para itanggapin ng Diyos. Magtiwala ka lamang kay Kristo na siya lamang ang paraan ng kaligtasan at wala ng iba. Nang sa gayon, ang natupad na pangako ay maging pag-asa para sa iyo na muling mapasama sa presensya ng Diyos pagpasawalang hanggan. Manalangin po tayo. O Diyos,